walang credibility yang si Antonio Carpio. Frustrated Chief Justice, frustrated presidential candidate. Kung yung nasa pwesto na Chief Justice, binabangga ko what more of Carpio who is an ordinary citizen. Pareho na lang kami. Mas may credibility pa ako dyan dahil ako, wala akong sinasabing kasinungalingan. Nako mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan kay Antonio Carpio. Yan ay sinungaling at walang credibility. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa aking YouTube channel. Eto na po mga lods, sinupalpal po ni Atty. Larry Gadon itong si Antonio Carpio dahil nga po dito sa petition na isinampa po nila dyan po sa COMELEC o isinumiti nila sa COMELEC para po alisin po sa pagiging kandidato ng Pangulo ng ating bansa itong si BBM. Dito po mga lods, ibinunyag po ni Atty. Larry Gadon kung bakit po nagkakaganito si frustrated daw po Justice Carpio. Yan po ang tawag niya sa kanyang panayam. Tunghayan niyo po itong video na to. Marami po kayong malalaman na sikreto po kung bakit po nagkaaganto si Antonio Carpio dito po kay BBM. At sabi pa po ni Atty. Larry Gadon dito, sila daw po matitinong abogado, pinagtatawanan lang daw po itong si Justice Carpio. And pinagpipilitan mo yung gusto mo, basta lang makapanira ka ng tao, ayan, nabubutata ka tuloy at pati mga sikreto nyo, nalalaman tuloy ng taong bayan. Ayan po mga lods. Panoorin nyo po itong video at panayam kay Atty. Larry Gadon. Napakagaling po talaga ni Atty. Larry Gadon. Sana po manalo na po ito bilang senador ng ating bansa para po lahat ng mga diyan po sa Senado, makatikim po sa kanya. Ayan po mga lods, panoorin po natin. Ito na po ang panayam ni Atty. Larry Gadon. Ano ba, attorney? Bobo ba sila? Bobo? Oo. Yang si Antonio Carpio, ano yan, yes, nagbububuhan o kaya nagkukunwaring tanga. Kasi, ay, naku. Ang member of Sige. the Supreme Court, former justice or frustrated Chief Justice, dapat alam niya na ang kaso na dinidecide ng lower courts ay hindi yan final until mabigyan ng final decision ng Supreme Court. He keeps on repeating yung convicted. Pagdating dun sa Supreme Court at saka sa Court of Appeals muna at saka sa Supreme Court, inalis nga yung conviction at fines lamang ang ipinataw ng Supreme Court. Di ibig sabihin walang conviction. Kasi yung original, yung decision doon sa baba is merong imprisonment na decision. Pagdating doon sa Court of Appeals, ang sabi ng Court of Appeals, wala yung imprisonment kasi hindi naman yan sinadya na wag mag-file ng income tax return. Ganon din doon pagdating sa Supreme Court, inalis din yung naging final din yung decision ng Supreme Court na walang crime committed involving moral turpitude. So ibig sabihin nito, itong si Carpio, nakafocus yung kanyang mga salita at ang kanyang mga article doon sa regional trial court na decision. Samantalang as one of the members of the Supreme Court, alam niya na pag in-overturn ang decision sa lower court, it is as if nothing exists. So hindi mo dapat i-point out yung conviction na yun dahil wala na nga wala na yung conviction na inalis ka yun So therefore, there should be no issue about conviction. Ang layo naman ng conviction doon sa fine. At saka di ba attorney, lahat ng mga desisyon ng lower court, lahat naman yan ina-appeal sa Court of Appeals. Pag hindi pa sa CA, pupunta pa ng Supreme Court. Then ang Supreme Court ang final arbiter. Siya yung kung ano ang desisyon niya sa pinakahuli, kung final na, yun ang final. Yun talaga ang kikilalanin, di ba attorney? Oo. In fact, kaibigang Mike, doon mismo sa decision ng Supreme Court, yung People versus Ferdinand Marcos Jr., nakalagay doon na hindi siya pwede i-disqualify kasi wala namang crime involving moral turpitude and wala namang imprisonment. Yun. Ang binalangkas lang doon sa decision ay yung fine lang.
Which is, it's not even a crime. No? Ikaw ba, pagka ikaw ay na-fine sa pagtawid sa sa jaywalking, it's not a crime. It is a violation of ordinance. Kaya ikaw minumultahan. Walang crime doon. Itong si Carpio, halata mo na nagpo-propaganda against BBM kasi frustrated Chief Justice yan alam mo si BBM is perceived as an ally of the administration, the Duterte administration. And he is being perceived as friendly to President Duterte, which is just true. So galit na galit yan si Carpio kasi nag-apply yan na Chief Justice akala niya porke taga Davao siya at porke kamag-anak niya si yung kapitapitagang husband ni Mayor Inday Sara. Mayor Sara. Akala niya ma-appoint siya. Kaya alam mo, yung pagkakaalam ko naman yung si Attorney Mans naman, hindi naman nakikialam sa ganyan, hindi nanghihimasok. So, napahiya itong si Carpio. Napahiya yan ng katakot-takot. At saka siyempre, alam mo yan si Carpio, noong yan ay nasa Supreme Court pa, nagplano sila, yung the firm, plinano nila na gawing presidente itong si Carpio. Naon siya kasi nag-iba ang ihip ng hangin. Magmula nung siya ay hindi inappoint ni President Gloria Macapagal Arroyo as Chief Justice at magmula nung natanggal si Attorney Lourdes Sereno, nag-iba-iba na ang takbo ng kanyang career, no? Akala niya ma-appoint siya na Chief Justice kasi isipin mo naman, 3 times siyang naging OIC tapos hindi siya appoint. Napahiya yan. Kaya ganyan na lang ang galit niya kay Duterte at lahat ng kasinungalingan about the South China Sea nililecture niya. Alam mo sa aming mga matino na abogado, pinagtatawanan namin yan si Carpio. South China Sea, pinipilit niya na meron daw arbitral award. Walang arbitration na nangyari doon sapagkat China refused to submit to the arbitration. So walang arbitration na nangyari. Meaning, yung decision, binili ng binayaran yung mga arbitrators doon para mag-issue ng decision in favor of the Philippines, which is not executory. Kasi paano ko i-execute? Ayaw nga ng China kilalanin yung arbitration. In the first place, hindi sila nag-submit. Kaya itong sinasabi ni Carpio na arbitral award ruling na yan, yan ay malaking kasinungalingan. Wala nang credibility yan si Carpio. Dahil yan sa kanyang sinasabi sa China Sea. At saka ikaw ba naman, member ka ng Supreme Court, igigiit mo yung decision ng lower court. Binaliktad yun na nga. In fact, kasama pa siya doon sa nagbaliktad ng kaso na yun. So talaga nakakatawa. Walang credibility yang si Antonio Carpio. Frustrated Chief Justice, frustrated presidential candidate. Ayan. Okay. Ganito Atty. Balikan ko lang yung kaso sa COMELEC. So ang tingin mo, dapat i-dismiss ng COMELEC yung petisyon. I-dismiss yan sigurado. Alam mo ba, walang kahirap-hirap na i-dismiss yan. All Bongbong Marcos has to do, or his lawyers, will just submit a copy, a certified true copy of the decision of People versus Ferdinand Marcos Jr. Wala nang istorya yan. Kasi final yung decision ng Supreme Court Hindi naman yung regional trial court na sinusunod doon kundi yung Supreme Court decision. Supreme Court, correct. Kaya alam mo, mauunawaan natin kung bakit na nagkaroon ng ganong kaso si Bongbong Marcos kasi wala naman siya dito ng time na yon. And besides, hawak ng mga Aquino ang mga judges noon. Sila nag-a-appoint. Pagdating ni NBR, sila nag-a-appoint. Persecuted sila noon Kaya nakita mo nga, lahat ng mga kaso nila dismissed. Okay. So, tsaka parang ang tagal na 1995 pa yata ito. Ito bang isyong ito ay lumabas noong 2016 vice presidential candidate? Di ba tumakbo si Bongbong Marcos no? Hindi nga sapagkat nung panahon na yun, hindi pangarag si Antonio Carpio. Nung nangarag at kunwaring tanga at bobo, hindi ko sinasabing tanga at bobo. Sinasabi ko, nagkukunwari. Grabe diba? So, hindi nyo ako pwedeng balikan dyan. Sinasabi ko, itong Antonio Carpio is pretending to be dumb and idiot. No? Isipin mo, Supreme Court Justice ka,
Tapos ang paniniwalaan mo, yung decision ng Regional Trial Court. Oo nga naman, totoo yan. Oo, well, attorney, bukod kay Justice Carpio, kung hindi ako nagkakamali, kabilang din sa mga nag-file ng petition laban kay BBM is si dating spokesperson na si Attorney Chidorte. Tama? At oo, tama. At saka itong yung ruling naman ng SC na hindi talaga baga sinasabing hindi naman convicted dito si BBM, nasa archive naman yan. Sa tingin ho ba niyo, aware ho ba sila? Nakikita ba nila ito? Or talagang sinasabi po ninyo na this is part of strategy, political strategy baga? Oo. Alam nila yan lalo pa si Carpio nasa Supreme Court siya nung time na nilabas yung decision nung August 14, 2009. August 14, 2009 lumabas yung decision na yan. Nandiyan naman si Carpio noon at yan naman si Te siyempre kung ikaw ba naman ay isang professor ng law sa UP, no less than UP at kayo ay nag-aaral palagi ng mga latest jurisprudence, lalo pa yan dahil it's a landmark case, no? Hindi pwedeng hindi niya alam yan. Alam mo, masama lang kasi ang loob niyan si Te kasi the only decent paying job that he had, yung pagiging spokesman ng Supreme Court, nawala magmula nung nasipa si Attorney Lourdes Sereno. Kasi ang talagang totoong amo lang naman niya ay si Lourdes Sereno. Ang nag-hire sa kanya sa Supreme Court ay si Lourdes Sereno. Actually, wala naman talagang item ng spokesman noong panahon na nag-Chief Justice si Sereno. Talaga lang siya. Kasi ang official pronouncements dapat ng Supreme Court ay yung Supreme Court Clerk of Court. At kung anything about the operations of the court, ang court administrator ang merong administrator. May kapangyarihan na magsalita. Yung court administrator at saka yung clerk of court. Saan ka ba naman nakakita ng Supreme Court merong spokesman? Wala namang ganon. Dahil unang-una, hindi naman political position yung mga yan. And wala naman talaga Kauna-unahan nagkaroon ng spokesman ang Supreme Court noong panahon ni Lourdes Sereno. At yan nga, si Chidorte ang na-hire niya. Nung nawala naman si Lourdes Sereno, nawala na rin naman ang role ng Supreme Court spokesman. Dahil from the time on, itong si Brian Husaka ay bihirang-bihira na magsalita. Sapagkat hindi mo naman kailangan talaga mag-spokesman para sa Supreme Court. Well, attorney, ibig sabihin nito ay wala silang basis doon sa kanilang akusasyon nga against BBM. Nada. Zero. Zero. Walang kakwenta-kwentang kaso yan. Talagang pang propaganda lang nila yan. Ang nangyayari naman ngayon, lalo lang lumalakas ang simpatiya ng mga tao, ng publiko kay Bongbong Marcos sapagkat nakikita nila na itong mga dilawan ito, kagaya nitong frustrated Chief Justice, frustrated presidential candidate na si Antonio Carpio, puro kasinungalingan lang naman ang sinasabi. At nakita mo naman, si Bongbong Marcos, ang kanyang advokasya ay kung paano maibangon ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi niya itsipwera yung mga kalaban. Ang sinasabi nga niya, sama-sama tayong babangon muli. Sapagkat ang ating bansa, kahit naman sabihin mo pa na dilawan ka, pulahan ka, or ikaw ay blue or whatever political color that you may have, talaga namang hindi natin maitatatwa na pagbangon sa pagbabangon ng ekonomiya, sa paghanda sa ating kinabukasan, dapat naman talaga isama-sama tayo. Kaya kung ako sa kanila, sa halip na sila ay manira ng manira, dapat ay ilatag nila ang kanilang mga programa na magugustuhan ng mga tao. Ako, insofar as BBM is concerned, si BBM ay naghahatag ng kanyang mga plataforma. Kaya ako ay sumusunod din kay BBM, ako rin ay naghahatag ng plataforma. Hindi nga lang maiwasan paminsan-minsan na ako ay sumagot diyan sa mga kabubuhan na at ng kagaya ni Antonio Carpio na nagkukunwaring tanga. Hindi mo ako pwede i-demanda kasi sabi ko, you are just pretending to be dumb.
Unless aminin mo. Lusot. Hindi mga Lusot ka dyan, tao attorney. Wala na sa pwesto yan. Kung yung nasa pwesto na Chief Justice, binabangga ko what more of Carpio who is an ordinary citizen now. Pareho na lang kami. In fact, correct. mas may credibility pa ako dyan dahil ako, wala akong sinasabing kasinungalingan. Kasi wala akong tinatayaan na biases o kasinungalingan. Hindi kagaya niya, from the time na siya ay hindi na-appoint na Chief Justice, puro kasinungalingan ang sinasabi. Nako mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan kay Antonio Carpio. Yan ay sinungaling at walang credibility.